Naisip mo na ba kung paano tayo napunta mula sa pagtira sa mga kuweba hanggang sa paggamit ng ating mga cellphone? Tara, maglakbay tayo sa kasaysayan ng mundo. Humanda kayo dahil isisingit ko ang libu-libong taon sa loob ng 2 minuto. Isipin nyo ito, nagsimula ang lahat sa mga sinaunang tao na nagsisikap lang mabuhay. Ang apoy ang unang life hack at ang pangangaso at paghahanap ng pagkain ang unang trabaho. Mabilis na lumipas ang panahon at natuto ang mga tao magtanim, ibig sabihin, mas kaunting pag-alagala, mas maraming pagtatayo at boom! Naglitawan ang mga bayan at lungsod. Pagkatapos, dumating ang mga malalaking pangalan, Ehipto na may nakamamanghang mga piramide, Gresya na nagbigay sa atin ng demokrasya at filosofiya, at Roma ay gusto lang ng Roma na sakupin ang lahat. Pero ang kasaysayan ng mundo ay hindi lang tungkol sa kanluran. Sa Asya, nagtayo ang mga dinastiya sa Tsina ng mga pader na makikita mo pa rin mula sa kalawakan, habang ang India naman ang nagbigay sa atin ng mga numero, pampalasa at mga epikong kuwento. Mabilis na lumundag tayo at makikita mo ang pagbangon at pagbagsak ng mga imperyo sa lahat ng dako. Maya, Aztec, Mali, Mongols, bawat isa ay nag-iwan ng sarili nilang marka. Dumating ang Middle Ages, naging magulo ang mga bagay-bagay dahil sa mga kabalyero, kastilyo at maraming salot. Pero mula sa dilim ay lumitaw ang Renaissance, kung saan ang sining at agham ay talagang umangat. Hindi nagtagal, nagsimulang tumawid ang mga barko sa mga karagatan. Ibig sabihin nito ay mga bagong lupain, bagong kalakalan at sa kasamaang palad, maraming labanan. Mabilis na lumipas sa mga Revolusyon Amerika, Pransya at iba pa humingi ng karapatan at pagbabago ang mga tao. Sa wakas, ang huling 2 siglo, ang bilis ng pangyayari, 2 World War, paglapag sa buwan mga computer at ngayon, pagbabahagi ng mga TikTok mula saan man sa planeta. Ang kasaysayan ay hindi lang isang grupo ng mga petsa, ito ang kuwento nating lahat kung paano tayo natututo, nagkakamali at nagsisimulang muli. Kaya sa susunod na tingnan mo ang iyong cellphone, tandaan, bahagi ka ng isang kuwento na isinusulat pa rin.